Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Ethereum. Kung saan ang SEC nga ba ay idideklara nga ba nila ang Ethereum bilang isang security? Yan. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, kung ang SEC ay ang kanyang pananaw po sa isang cryptocurrency or isang cryptocurrency asset ay isang security, ay dapat po itong i-regulate. Yan, kailangan po nilang ito ay kanilang ito po ay kailangan sumunod sa batas. Yan, batas ng SEC. At kung pag hindi naman po ito security, non-security, ay yan, wala pong hindi po yan papakialaman ng SEC. Kaya yan po yung pagkakaiba kung pag sinabi nating security or non-security. Kaya ganyan po ito po yung dahilan kung bakit nagagawang habulin ng SEC ang mga cryptocurrencies. Katulad po ng kanilang ginawa dito kay XRP. Yan. Hinabol po nila ang Ripple kasi tinuturing po nila si XRP na isang security. Dahil dyan ay kailangan po nila itong i-regulate. Kaya yan, naging mahaba yung kanilang legal battle. At ngayon ay ganun din po itong si Ethereum. Yan, mukhang sinusuri po nila ito kung ito nga ba ay considered na isang security or non-security. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi rito ay in this past move, Attorney General James made headlines by publicly asserting that Ethereum, one of the leading cryptocurrencies in the market, should be treated as a security. Ayan, isa pong New York Attorney General. Ayan, na si Letitia James. Yan ang naglabas po ng kanyang pahayag. Yan, isang headlines. At kanya pong sinabi rito na itong si Ethereum ay kailangan daw po na ma-consider na isang security. At kumbaga or ituring na dapat na isang security. At kung nangyari po yan, ay kailangan po itong ma-regulate. Yan, o kailangang sumunod sa batas. Yan, at yan po ang kailangang gawin ni Ethereum kung siya ay ituturing bilang isang security. Though the SEC's stance on Ethereum's classification remains undecided, pressure from Ethereum's ETF could prompt action. Kaya yan, hanggang sa ngayon ay wala pa naman pong inilalabas na pahayag or statement ang SEC para dito kay Ethereum kung kung ito nga ba ay tinuturing nilang isang security or non-security. Kasi yung pag naglabas po ng pahayag si SEC at sinabi niyang security itong si Ethereum, ay lagot na po itong si Ethereum. Makakaranas na rin siya ng isang matinding legal battle dito kay SEC katulad po ng nangyari kay XRP or kay Ripple. Ayan, at maliban po rito ay syempre magkakaroon na rin po ng pressure or mahihirapan pong magkaroon ng Ethereum ETF kapag nangyari ito. Yan, baka hindi po ma-approve yung kanyang Ethereum ETF ngayong buwan ng Mayo or May kasi ito po yung final na parang deadline para i-approve ito ng SEC. Siguro dito na rin po natin malalaman yung stance or pananaw ng SEC kung maituturing nga ba si Ethereum na isang security or non-security. Siguro kung pag hindi po inapprove ng US SEC ang application ng Ethereum ETF, ay malamang ay itinuturing nila si Ethereum na isang security na kailangan po nilang i-regulate. Yan, yung pagre-regulate po rito ay syempre trabaho po yan ng SEC. Kaya, ayan. It identified as a security. Ayan.
tinuturing nga ba talaga na isang security, maituturing nga ba talaga na isang security itong si Ethereum? At yan po ang ating alamin base sa mga eksperto rito kung maituturing nga ba itong isang security. According to MetaLaw, one notable aspect of the lawsuit is the claim that Ethereum or ETH, one of the largest cryptocurrency, is a security. Ayan, meron na pong isang tinatawag na MetaLaw. Ayan, kung saan ay nagsasabi po na itong si Ethereum ay walang dudang isang cryptocurrency na maituturing na isang security. The lawsuit argues that ETH and other virtual currencies like Luna and Terra UST, isa pong stablecoin ito, are speculative assets requiring registration before being sold. Kaya yan, itong si Ethereum at yung ibang mga katulad po nitong mga virtual currencies na katulad ni Luna at saka si Terra USD ay nangangailangan daw po ito ng registration bago ito pwedeng maibenta. Kasi ayan po, kung maituturing po itong mga security na asset. Kaya ayan, itong si Luna at saka si Terra USD, ayan ay alam na rin natin yung mga nangyari dito. Meron pong hindi magandang history itong ayan. This is the first time the New York Attorney General's office quoted Ethereum as a security because of its new way of validating transactions called proof of stake. Kaya yan, ito raw yung kauna-unahan na pagkakataon na ang New York Attorney General's office ang nagsabing si Ethereum ay isang security. At ang dahilan daw po rito ay yung kanilang paraan sa pag-validate ng mga transactions nito na tinatawag pong proof of stake. This change lets people earn rewards by holding onto Ethereum, which regulators see as a similar to earning interest on investments. Kaya yan, kung nasubukan po ninyong mag-stake, ayan, dito kay Ethereum, hindi lamang po si Ethereum ang may staking platform. Yan, marami pang iba dyan. At yan, sa pag-i-stake po rito ay kumikita po tayo ng passive income dito. Yan, nabibigyan po tayo ng reward. At ayon po dito sa New York Attorney General's office ay sabi po nila ay wala raw pong pagkakaiba yung paraan na ito sa ibang mga investments na nagbabayad na rin or nagbibigay na rin ng interest. Now, regulators like SEC Chairman Gary Gensler are saying that tokens like Ethereum could be seen as securities under US law because of this. Kaya yan, dahil po sa staking na ito ay sinasabi po ni Chairman Gary Gensler, yan, SEC Chairman na si Ginoong Gary Gensler, na dahil daw po sa mga staking na ito ay pwede raw pong mai-consider or maituring itong si Ethereum na isang security. At yan po ay under sa US law. As Ethereum's staking becomes more popular, the debate over whether it's a security gets more intense. Kaya yan. Sikat po kasi ang staking dito kay Ethereum. At mas lalo pang dumarami ang mga investors na nag-i-stake dito. Kaya dahil dito ay syempre kumikita po sila ng maganda rito. Kaya sa pag-i-stake kay Ethereum, syempre merong yung may gusto nilang nagkakaroon po ng debate dahil dyan. Kasi ayaw po nilang mawala ang staking ni Ethereum. Ayan, kasi maganda po ang kitaan dito sa staking. Kaya sila po yung syempre nagkakaroon ng debate. May nagsasabi na ayan, ito ay isang security at meron naman yung nagsasabi na hindi ito isang security. Kaya mainit po yung debate ngayon dito kay Ethereum. Legally ETH in trouble. Ayan, may isang may problema nga ba ang Ethereum dahil dito? Yan, isang legal na problema. Yan, ibig sabihin ay sa batas, may problema kaya sa batas o regulators itong si Ethereum. Na
NYAG argues that Ethereum isn't decentralized enough to avoid being considered security. Kaya yan po ang isang problema dito kay Ethereum. Hindi daw po siya gaanong decentralized para maiwasan po niya na maituring bilang isang security. They point to the significant influence of Vitalik Buterin and the Ethereum Foundation on its development, including the transition to proof of stake. Kaya yan, tinukoy na rin po nila yung itong founder ng Ethereum na si Ginoong Vitalik Buterin at ang kanyang Ethereum Foundation sa mga development dito kay Ethereum. At ayan yung kanilang isinagawa na rin na pag-transition ni Ethereum mula po sa proof of work ay naging proof of stake po ito. Kung pag itong yung kapag sinabi po nating proof of work ay minimina po ito, katulad po ni Bitcoin. Yan, may gumagamit po ng mayroon pong mga minero dito. Yan, para siya ay yan, para makapag-operate po yung kanyang network. Yan, yan po, diyan po galing dati itong si Ethereum. Yan, minimina na rin ito noon at malaki na rin po yung mga kumikita rito kay Ethereum sa pagmimina. Pero nag-transition po sila at naging proof of stake na lamang po. Kaya nawala na rin, dahil dyan ay nawala yung mga nagmimina rito. Kaya yan, dahil sa mga development na ito, ay ito yung parang isa na rin sa mga naging basihan ng NYAG dito. Kung bakit nasabi nila na maituturing na security itong si Ethereum dahil sa dahil sa kakayahan ni Ginoong Vitalik Buterin at ang kanyang Ethereum Foundation na magkaroon ng mga ganitong katinding development ay hindi po ito, masasabi po nilang hindi ito gaanong decentralized. Plus, they highlight its promotion as an investment opportunity and the large stakes held by Vitalik Buterin in Ethereum Foundation. Ayan pa, tinukay pa nila yung promotion bilang isang magandang investment opportunity itong si Ethereum. Yan pa yung isang bagay kung bakit nila kinukonsider or tinituring itong si Ethereum na isang security asset. At yan, malaki po ang hawak ni Ginoong Vitalik Buterin na Ethereum at ang kanyang Ethereum Foundation. Regulators believe it lacks the full decentralization and mining creation required to escape classification as a security. Kaya yan, kulang daw po yung kanyang pagiging decentralized. At wala po yung kanyang maging yung kanyang mining creation or yung minimina na di katulad ni Bitcoin para maiwasan daw po niya na maituring ang pagiging isang security. Kaya ayan, itong si Bitcoin kasi ay itinuturing po na non-security itong si Bitcoin kasi yan, mining po kasi siya. Yan, at talagang napaka-decentralized na po talaga siya. Yan, considered na fully decentralized po siya. Kaya hindi po siya pinapansin ng SEC. Kaya ayan, at saka ito po ay proof of work. Hanggang ngayon ay minimina po siya. Kaya wala pong nag-i-stake kay Bitcoin. Kaya ayan, pero pagdating dito kay Ethereum ay marami na po kasing naging pagbabago sa kanya. Marami na pong mga naging malalaking developments sa kanya. Kaya yan po yung mga basihan ng mga regulators dito kung bakit sinasabi nila or tinuturing nila dapat na ituring itong si Ethereum na isang security asset na dapat po nilang i-regulate. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.